Magandang buhay, mabuting tao, San Joseans. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga bagay na dapat gawin bago, habang, at pagkatapos ng lindol. Ang lindol ay ang pagyanig ng lupa dahil sa biglaang paggalaw ng mga bato sa ilalim nito. Alam mo ba na ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, may average na 20 na lindol ang nararamdaman sa Pilipinas araw-araw, ngunit karamihan ay mahina at hindi nararamdaman ng tao. Narito ang mga dapat nating gawin bago ang lindol. Alamin ang mga panganib sa ating lugar. Alamin ang mga sumusunod, mga pang-apula ng apoy, mga gamit pang-medikal, ligtas na daanan palabas ng gusali, at plano sa paglikas ng mga tao. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Ayusin ang pag-iimbak ng mga nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring maging sanhi ng sunog. Siguraduhing ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya at makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Narito naman ang mga dapat gawin habang lumilindol. Kapag nasa loob ng gusali, manatiling kalmado at gawin ang mga sumusunod. Drop, cover, and hold. Yumuko at magtago sa ilalim ng matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Manatiling alerto sa mga banta ng panganib sa paligid. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador, at mabibigat na gamit na maaaring mahulog. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Pagkatapos ng lindol, lumabas ng gusali gamit ang pinakaligtas at pinakamabilis na daan habang sinusunod ang 1 metro o higit pa na pagitan sa paglikas ng gusali. Huwag kalimutan dalhin ang inyong emergency bag. Maglakad ng mabilis. Huwag tumakbo. Maging mahinahon. Huwag magtulakan. Maghintay sa payo ng pamunuan ng paaralan o ng gusali kung ligtas nang bumalik sa loob. Kung nasa labas naman, magtungo sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste, at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Narito naman ang mga dapat nating gawin pagkatapos ng lindol. Manatiling alerto sa aftershocks. Suriin ang iyong sarili at mga kasama kung may tinamong pinsala. Magbigay ng paunang lunas kung kailangan. Unahin ang mga pangangailangan ng mga matatanda, buntis, may kapansanan, at mga bata. Kapag nasa tabing dagat at may banta ng tsunami, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Suriin kung may natapong nakalalasong kemikal at mga bagay na maaaring pagmulan ng sunog. Huwag bumalik sa loob ng gusali hanggang walang abiso na ligtas na ito. At suriin ang mga linya ng tubig at kuryente para sa maaaring pinsala. Suriin din ang tangke ng gas
o LPG. Ang pagiging handa ay mahalaga upang maiwasan ang pinsala at mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Maging alerto, maging handa, at manatiling ligtas mga Sanoseans. Tandaan, palaging maging handa at alerto para sa kaligtasan mo.